Good morning, good morning. 9:30 na po ako nagising. Eto paos pa din. Sabi sa akin ng anak ko, tsaka yung nakausap ko, "Bakit paos ka?" Sabi ko, "Ay nako, nagpangarag ako hanggang umaga." Alam niyo, sa pagising ko 'tong umaga na 'to, hindi ko alam kung anong araw. Akala ko Thursday. Kasi nga 28, hindi pa ako since na hindi pa ako nakakapunta sa general doctor ko. Hindi pa ako nakakuha ng mga gamot ko para sa, kasi uso rin dito kapunsyo, may kapunsyo po ako, ibig sabihin yung sinisipon ta's naluluha-luha pa yung mata, mahirap po yung yun po ako. So nangyari sa aking sakit nga, 'di ba, hindi ako nakakaramdam sa kaliwa kong mukha. Kaya medyo masaya naman ako kahit nangarag ako nung Tuesday ba, Monday ba? Kita niyo kahit date hindi ko alam. Ayun, biglaan lang po 'yun, yung pagpunta ko doon. Tinawagan ko yung dati kong boss, nangamusta for being 2 years kasama. Nung nagpunta ako doon, iba pa yung kasama ko, yung anak ko. Namasyal kami doon. Tapos nung after, hindi ko matandaan nung after ba or before na pumunta o kasama ko yung anak ko. Yan, nakipagkita ako sa unang boss kong hapon. Kauna-unahang boss kong hapon po yun nung nagtrabaho na po ako yung wala na ako sa larangan ng club. Ako ay naging staff ako sa mga club. Mostly pag nagtrabaho po ako sa club, staff na lang po ako. Ayun. Alam niyo itong tinimpla ko, hindi ko alam kung ano to. Bigay lang to ng anak ko eh. So anyway, kahit na ano yan, hindi ko muna ginamit yung mixer. Kasi iba yung kaping tinimpla ko doon eh. Baka magkaiba lasa niya. Ayan po, masaya ako dahil yung aking papaya na dapat lulutuin ko na tinolang manok. Dahil di nga ako nakakapunta sa grocery. Dapat po talaga ng Monday, check up, tas grocery. Ngayon no, tinawagan ko ng tanghali yung boss ko. Sabi niya, kinamusta ko, kamusta na bo? Sabi ko sa kanya, okay, genki ka ba? Okay ka ba yung kalagayan din ba niya? Siyempre matanda din yun. Tapos sabi niya, oh, genki ako. Sabi niya, ikaw? Sabi ko, konti. Sabi ko, gusto ko lang mag-aso, wala akong pang-aso, wala akong pampasyal, sabi ko gano'n. Sabi niya, oh, halika dito mo, sa dating yung pinupuntahan ko, sabi niya, pumunta ka, sabi niya gano'n. Okay, pamasahe mo, kahit pamasahe, meron naman, no? Tsaka di naman ako worried sa pagkain, na hindi naman ako nagkakain. Pero sabi nga yun, tabako daw, nakita niya, hindi niya pa ako namukhaan. Yun pa nakakaano, hindi niya ako namukhaan. Tsaka hindi niya natandaan yung sakit ko na sinabi ko sa kanya nung time na nagkita kami. Kasi masama loob niya sa akin kasi late na ako. Kasi ang mga Hapon, ang mga talagang may mga business, may mga ganyan, may edad. Number 1, yung may business, tapos may edad pa, syempre, respeto po. Pag na-late ka ng punta, magagalit talaga sa'yo yun. Nagalit sa akin, ako pinansin. Alam ko na may ugali niya. Sabi ko, tapos hindi niya natandaan na may sakit ako. Sabi niya, hindi ko alam. Nung nakita na kami, pinapatranslate ko na dun sa pangalawang pinuntahan namin. Yun naman, mga babae, sabi ko pakitranslate na lang, sabi ko gano'n. Sabi ko hindi ko na kaya mag-translate, English, Japanese, Tagalog, nalilimutan ko na. Tapos tinranslate nila, sabi hindi ko alam, may sakit ka pala, ganyan. Tapos biniro-biro na ako, mataba daw ako, ganyan. Sabi ko, syempre tamater yung taba. Ang taba natin sa katawan, pag lagi ka lang sa bahay, hindi ka tumatayo, pati puso mo lalaki. Pero ako ang bilis kong pumayat. Nung after po noon,
Pag-uwi ko po kinabukasan, Tuesday po, kinabukasan, hindi po ako nakatulog. Kinabukasan na po ko ng umaga, grabe po yung ano ko nun, uminom na ako ng ano ko, yung gamot ko na pampatulog. Wala, hindi po umepekto. Ah, nung umaga hindi umepekto nung uminom ako. Tapos sabi ko, "Ano yun, maggagabi na, 6:00 na." Sabi ko, hindi pa rin umepekto. 'Di uminom ulit ako kasi yun naman mababang dosage lang po talaga yun. Tapos uminom ako, dun ako nakatulog. Ta's ngayon, muntik ko na malimutan yung panggabi ko pang gamot nga, yun nakakaantok po yun. Kaya nagsama-sama po yung at yung tulog ko na po, ayan na, borlog na pa rin po ako sa tulog. Kaya ang katawan ko naman parang nabugbog, ayun, kasi nakatayo kami dun, mga Pilipina na kasama ko sa trabaho, after ng nakipagkita ako dun sa boss ko. Tapos yung sumunod, yung mga yung dati kong boss na nakulong, ayun, nalaman ko na nakalabas na pala. Ngayon, kinontak ko, nagtanong-tanong ako. Sabi ko, "Nandiyan ba siya?" Sabi niya, "Oo, may bago siyang club, andiyan siya. Pero mamaya padating." Pero yung iba, naku, yung mga balugs, hindi nagsasabi ng ano, yung kasi ka-rival, ano nila yung, kung nakita niyo, napanood niyo yung vlog ko, yung building na sinasabi ko, diyan ako nagtrabaho, yung nasa tapat, tinapat ko pa yung building. Ayun, international club po yun. Ako naman, ang trabaho ko sa kanya, ako po yung pinamahala niya ng bar. Tapos may hostess club siya. Tumutulong din po ako doon. Nag-help ako doon na, kasi pag hindi kaya mga babae, ayun, tutulong ako doon. Tapos may nagdadala sa bar ng mga customer. Ayun, kahit pa malaki yun. Mas malaki pa nga yung bar na pinag-ano ko, dilim. May mumu doon sa pinagtatrabahuhan ko. Ang daming takot doon, kahit Haponesa po takot, kahit yung mga black na babae, takot sila. "Ate," gaganyan din nila ako. Ate, tawag nila sa akin. Ate, ate. Pagkakain sila. Nagluluto po kasi ako ng pagkain doon. Ayun, para may benta po yung bar, nag-isip po ako ng besides sa mga inumin, ano, sabi ko, para makabenta ako dito sa mga babae, instead na o-order sila sa labas, magluluto po ako ng spaghetti, pagkain at ulam, mga adobo, yan gusto nila. Yung iba naman kasi hindi kumakain ng baboy, syempre mga ano po yung ano nila, beef naman ang gagawin ko, beef curry. Ayun ang nailuluto ko doon. Tapos yung Nigerian na food na natutunan ko dahil nag-o-order nga yung amo ko. Ang di ko lang natutunan yung nan ba tawag, yung parang rice, ano po siya. Yun ang di ko natutunan paano gawin yun. Yung ulam lang, isang ulam lang po natutunan kong gawin. Hindi, dalawang ulam ang natutunan ko. Kahit hindi 100% na Nigerian food po yung ginawa ko. Gustong-gusto ko lahat ng mga ano, napupunta sila, kumakain sila doon. Sabi niya, "Kuha mo yung luto." Siyempre hindi naman perfect. Sabi ko, "Hindi ko naman perfect." "Hindi, masarap." Sabi niya. Sabi, "Masarap. Masarap," sabi nila. So, yun. Tapos nagkita na nga kami, hindi pa daw siya, ang oras pala ng punta niya, mga 12:00, pasado. Sabi ko, "Kung pupunta ka, mag-stay ako until 5 AM, sabi ko sa kanya. Nandun ako sa club na ano, mga Pilipina, sabi ko ganyan. Nakikipagtsikahan ako doon. Nakatayo lang ako. Kami, kasi sa hirap ng buhay, yun, nasa labas din sila. Nag-aano rin po sila na mapapasok sa club. Madami nga ako nakita na sa labas ng ibang mga Pilipina. Tapos, sabi ko, tutulong ako na taos-puso. Sabi ko, kung sakaling meron man na tayong madala, sabi ko, para kay mama, yung naging amo kong Pilipina doon. Sabi ko, wala doon, hindi pala nagpupunta yung pamangkin ng namamahala.
Tapos, yun, nakapag-checkan ako doon. Then, after nung malaman ko na nandun na yung, yung Nigerian na boss ko, ayun, nagkwentuhan kami, dami namin pinagkwentuhan since nung nahuli siya. May meeting kami noon pinababalik niya ako para ako na yung papalit nga dun sa, sabi niya, suspected na daw niya na suspect sa yung pandadaya ba, pambubudol daw sa kanya. Sabi ko, ikaw kasi, sabi ko ganyan, masyado ka nagtiwala. Tapos ako, hindi mo ako pinagtiwalaan. Sa bagay, ako yung umalis. Ayoko kasi sinisigawan. Ganyan sila yung mga, kahit mag-usap-usap yung mga yan, kala mo nag-aaway. Inaawat ko pa dati nung di ko pa alam. Sabi ko, ba't kayo nag-aaway? Sabi ko gano'n. Ba't kayo nag-aaway? Ako, sinisigawan ko yung mga amo ko talaga. Sabi sa akin nung isa yung tawa-tawa lang na, tatlo sila tawa-tawa lang na kasama nila. Sabi niya, hindi, nag-uusap lang yan. No, they are talking. Sabi niya, okay. Sabi niya, tawa lang siya. Kaya, gets ko naman kasi tumatawa siya. Kasi mamaya magrambulan ng mga tayo, hindi ko alam. Di ba, hindi namin alam. Then, usap kami, tanong siya. Sabi niya, nakapagpatawad siya. Tapos yung, marami, tinanong niya ako tungkol sa anak ko. Kinuwento rin yung mga anak niya. Nasa Nigeria. Tapos mayroon din yung daw dito. Sabi ko, yung anak ko okay na. May trabaho. Sabi ko, binata na, ganyan. Sabi niya, ano ba nangyari sa'yo? Pinakita ko sa kanya yung, sabi ko, ito na opera, awa ng Diyos. Sabi ko, na tayo, nabuhay pa. Lord's giving man another life. Sabi ko ganyan. New life. Pero sabi ko, hindi ako makapagtrabaho. Kaya ng katawan ko, malakas ang katawan ko. Pero sabi ko, kahit malakas ang katawan ko, hindi natin masasabi ang buhay ng isang tao. Sabi ko sa kanya, sabi naman niya, yes, sabi niya, you need to rest, you need to, sabi niya, huwag ka muna magtrabaho. Sabi ko, dadalaw-dalaw, bisita ako dito sa'yo. Sabi ko gano'n. Tapos, yung kwento-kwentuhan, hanggang sa nagka-customer na siya, walang babae. Ako na lang nag-entertain dun sa iba, kanta-kanta lang. Nakipagkantahan lang ako dun sa customer nila. Kanta-kanta kami. Tapos may dumating na hapon. Dahil wala nga babae. Ako muna, entertain, ganyan. Kanta. Kaya kita niyo, pause. Ilan lang naman yung kinanta ko. Hindi naman ako yung romatsada ng kanta na talagang mula nung gabi hanggang umaga nagkakakanta ako. Hindi naman. Siguro sa lamig. Malamig po Dahil ang suot ko lang, wala naman akong stockings. Buti nga yung mga, doon, mga naka-stocking sila. Tapos yung suot ko lang, sweatshirt, tawag ito, long neck na manipis na pinatungan ko ng t-shirt. Yun lang. Pero hindi naman gininaw yung katawan ko. Walang lamig. Siguro yung bonnet ko, yung lagi ko suot na bonnet, hindi naman po siya makapal na bonnet. Papasukin talaga na lamig yun. Ang maganda lang po kasi doon, natatakpan ko yung mata ko, pero mapapasukan pa din ng lamig. Sa kakabilis ko, kasi alas 5:30, quarter to 6 po ako nagising ng hapon, paggabi. Alas 8 po meeting hour namin nung dati kong boss na Japanese. Kung tawagin, Kaicho. Ang Kaicho po dito sa Japan ay mataas yan po sa mga company kung tatawagin. May Sacho, yung parang na lang po yan na po. Yung iba po Sacho, pero hindi siya yung kataas-taasan na na kumbaga tatawagin silang Sacho pag yung mga walang maraming company ba tinatawag. Yung mga big timer po na rich na po na maraming business, Kaicho po yung tawag dyan. Meron pa, mas mataas pa po sa Kaicho, nalimutan ko. Sounds, kalimutan ko. Ayun, basta, Kaicho po ang mga tawag namin sa kanya. Lahat po kami, tawag namin.
Tapos yun, nabudol din po siya ng mga, alam mo, kapwa kababayan natin. Sabi ko nga sa kanya, hindi ako nagsusumbong sa'yo noong pa. Sabi ko sa hindi ko ugaling sabi ko sa mga Pilipina din na iba doon. Since nagtrabaho ko sa kanya, never ako nagsumbong dyan. Sabi ko ganyan. Kasi hindi naman niya paniniwalaan kahit magsumbong ka. Ang paniniwalaan niya ay nambubudol sa kanya. Yun. Kahit na malapit ako, yung siya sa akin, na sabihin natin tipis ako, hindi ako yung nagsip-sip, hindi ako yung lapit-lapit, dikit-dikit, hindi ko yun. Mayroong nga picture na ako yung request pero ang nakaupo yung, ayun, nakaagaw sa akin yung iba. Marami siyang nire-request sa amin. Pero yung kaming dalawa siguro kami na hindi dumidikit sa kanya. Yung dumidikit talaga. Tapos yun na, nagkwentuhan kami yung noon, sabi ko pinag-uusapan yun noon, tapos yung ngayon, yung nung time na yun, nung gabi na yun, kwento-kwentuhan, tawanan, tapos nag-aasaran kami yan, gabi, sabi ko, ay nako, ang lakas mong asar niya, sabi ko, Jatangers na yan, sabi ko, ganda sa mga babae. Oo nga matagal ko nakilala yung kako, sabi ko ganun. Kumbaga, alam ko na yung ugali. Siyempre, pag yung gusto ka niya, re-respetuhin ka niya, pero yung pag ka na niya, aaning ka na niya, yung aasarin ka na niya. Grabe mang asar po yun. Sabi ko nga sa kanya, harap-harapan, hakiri ko baga, parang ka po kasi ako magsalita. Pag yung over na yung sinasabi ko sa kanya, hindi ako nambudol sa'yo, kaya huwag mo akong bulihin, no? Sabi ko sa kanya, sa Japanese na po yun, huwag mo na akong bulihin. Never ako nanloko sa'yo, sabi ko ganyan. Kasi nagpapautang yan sa club noon. Nung umalis ako sa club niya, yung pinamhala niya na may satcho, may mamasang, pero yung mamasang nasa labas lang yun, maingay yun. Dating nire-respeto niya po yun, pero nangyari, bumaksak yung club. Bumaksak yung club niya, tas yun ang dami ng club na inopen nun na hindi nagsa-success. Tapos yun, nagtalo kami noon. Umalis ako doon sa club, sabi niya, bayaran mo yung utang mo kung ganyan kung aalis ka. Parang inaawat niya ako yung sika. Kinausap ko din si Satcho, sabi nung namamahalang Satcho, din na pamangkin niya. Sabi ko, Satcho, sobra-sobra na, ayoko na, sabi ko, hindi ko kaya, hindi ko hindi ako sanay na ganyan yung mga kausap ko, sabi ko gano'n. Kasi syempre, kahit sabihin natin na nandyan ako sa club, no, old-timer pa rin ang utak ko. Sabi kong gano'n, ayoko, sabi niya, kung may utang ako dito, kaltasin nyo sa sahod ko. Yun. Alam niyo, ang hirap po dito pag wala kang ilang days na trabaho, tas darating ang bayaran ng apartment mo, kuryente, tubig, gas, sa pagkain. Anak ko lang naman nung time yung kasama ko na maliit pa siya. Siyempre pagkain ng bata. Yun, alam nyo, ang hirap po magtiis. Ang hirap po talaga magtiis. Andiyan na yung nag-iingay na po sa akin yung pudoyasan kung tinatawag. Talagang grabe, talagang ingay na po sa akin. Sobra, alam nyo, sobrang stress ko talaga, sobra talaga. Na kinakayanan ko po, na maayos ako na nakikipag-usap. Nataon mo po halos kapitbahay ko po yung may-ari ng apartment. Doon na po ako nagbabayad ng renta ko. Tapos nung nawala na akong trabaho, sinasabi ko naman sa kanila, sabi ko maghahanap din po ulit ako ng trabaho. Sabi ko, ang laki po ng binabayaran ko. Minsan, yung 2 months, ang laki na po nun 2 months, ang laki po yun. Tapos, hanggang sa hindi na po ako makabayad. Hindi, may kwento na po doon, hindi na rin makabayad. Tapos may nataon naman na yung anak ko pumili ng eskwelahan na malayong kasi nga nabubuli nga sa school, na
kumbaga may DSW, parang DSW po. Yan po ang ano ko po sa inyo sa Pilipinas. Ang DSW po dito talagang ano po sila dito. Kinausap ko po yung taga DSWD. Sabi ko yung anak ko hindi na nagpapasok sa school kasi sa sobrang bully. Ayun, napag-meetingan nila kung ano yung gagawin sa bata, sa school. Kinausap yung first year high school. Kinausap yung principal sa school nila. Kasi nga di pumapasok yung anak ko. Tapos kinausap ako. Ay, na anak ko talagang nakakapit yung anak ko. Sabi niya, doon nga daw sa malayo sa akin para sabi sa akin ang masakit po nito yung sabi sa akin, o Kasang, ayan, kita ba na nakayakap sa akin yung bata, kapit na kapit, sabi niya, gusto mo ba na hanggang sa lumaki ang anak mo na ganyan? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ganyan. Tapos hanggang sa kinausap na solo nila ang anak ko. Kasi hindi rin ako pumapayag. Tapos hindi pumapayag anak ko. Sinolo yun nilang kausapin yung anak ko. Ayun, after nang nakausap nila yung anak ko, sabi sa akin ng anak ko, Mama, kimatiro na daw siya. Umiyak po ako na umiyak noon. Sobrang iyak ko. Tapos sabi ko, sige, sabi ko, kaya mo ba talaga? Ayun, nilipat siya na malayo sa akin. Tapos pwede akong bumisita every Sunday, pwede akong bumisita. Ang dami po doon, may mga baby, may mga kabataan. Malaki po yung lugar na inano po nila. Parang dormitory na mayroon pong may nangangalaga sa kanila, may office, may nag-aalaga sa mga babies, yung mga baby, mga iniiwan po ng mga asawa na baby pa yung mga anak. Tapos yun, yung anak ko doon na high school. Kasi may high school, mga elementary na stay doon. Tapos may pera naman po na nakaanos po sa kanila. Yun na po yung ginagastos. Ayun, ang hirap ko na natanggap po yun. Ang hirap ko siguro taon ko po natanggap. Every day umiiyak ka, naalala mo yung anak mo. Siyempre yung pagyakap-yakap ng anak mo sa'yo, ganyan. Tapos lumipat po ako ng apartment, nag 1 day na lang po ako. Siyempre, yung pagluluto ko na para sa anak, kasi mostly sa anak po yung niluluto ko. Hindi pa ako makapag-live sa aking puro na lang po ako, upload videos lang muna tayo. Ayun po, yun lang napagkwentuhan, nasama ko na po yung tungkol na sa paano kami nahiwalay na anak ko, di ba? Para sa edukasyon po ng bata po yan, na tumutulong po ang dito, ang DSWD, laking tulong po nila dito. Kaya sana po sa Pilipinas, yung pinaglalaban na PhilHealth, yung mga pondo nga ng mga sa government, nilimas na po nila. Walang-wala yung mga edukasyon po ng mga kabataan, yung mga solo parent, single mom, low income family. Yan dapat ang mga natutulungan ng gobyerno, hindi yung binubulsa. Yun lang po, sharing ko po sa inyo yung aking buhay, naging buhay noon pa. Siyempre, number 1 ang aking papaya na nahinog. Dapat magtitinulang manok po ako sana ngayon, pero nahinog. Kung kaya ko po mamaya makapunta sa kliniko hanggang 28 po, dapat tong buwan na to may gamot po ako. Naubos na po yung gamot ko na hindi nabibigay dun ng doktor ko. Siyempre, iba po yung gamot na bigay sa hospital, iba po yung sa clinic ko. General po yun na kinuhanan ako ng dugo para kasi po dito yearly thrice po ako na nakukuha na ng dugo. Siyempre sinecheck lahat yan
kung may ano ka, yung calories mo, cholesterol, yung sugar ko naman mababa. Ang inaano sa akin lagi ng sinasabi ng doktor ko, ang calories ko, cholesterol ko, ay calories, cholesterol, wala naman tayong, yan yata ang ano, inaano yung lagi sa akin ni Doc, papapayat, ganyan. Sabi ko, Dok, lagi kasi ako nakahiga, kaya ganun ang katawan ko. Sabi niya, exercise. Kabiruan ko yung Doc ko na yun kabiruan ko siya. So, ito lang po ang aking update sa aking breakfast. Late na po nga. Hindi ko akalain, kala ko po Thursday po ngayon. Siguro sa haba ng naitulog ko. Siyempre, hindi na natin mapapansin yung ano, lalo't pag may sakit ka. Ayun, hindi po, sa totoo lang, hindi po ano rin yung ginawa kong nag-stay ako na magdamagan talaga dun sa ano, napagod po yung binti ko, hindi ako nakatulog, paulit-ulit po ako gising ng gising. Ang sakit po ng binti ko kasi nakatayo po kami, kasi ayoko naman nakaupo sa ano nila, parang istorbo, ayoko nila sa taas, ando sila sa pagkwentuhan na ako sa kanila. Tapos yun, hanggang sa nandun na ako nag-stay, nakaupo dun sa Nigerian boss ko. Ayun. Ito lang, sharing. Mahaba lang po itong upload videos kong na to. Today is, ano ba ngayon? Wednesday. Sa Friday ay birthday na ni Tatay Digong. Ayun, Duterte. Sumisigaw nga ako din, Duterte, sinisigaw ko doon sa mga tourist. Hindi na ako nakapag-video kasi nalimutan ko na mag-video nung ano. Syempre may mga kausap tayo. Ayun, baka sabihin pa ng mga iba doon, binibidyoan ko sila ng ano, ayoko mandamay, parang ganyan. Tapos ayan, ito lang po, wish na sana paki-watch na lang po yung mga iba kong mga upload videos, yung aking mga old friends sa YouTube. Thank you sa nag-watch po, yung mga nag-watch po dyan, maraming pong salamat. Babush! Kain po tayo ng aking papaya. Hinog ripe papaya na po siya. Ayun. Ang yummy po niyan. Tingin ko, ewan ko kung matamis po siya, no? Babush! Thank you for watching.